Nag-Valentine's date kami sa pinakamataas na hotel dito sa Bangkok, Thailand. Hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, eto nga yung Valentine's Day celebration namin ng daddy dito sa Bangkok, Thailand. First time namin mag-celebrate ng Valentine's Day ni daddy na nasa ibang bansa kami. Kaya naman ngayon, isasama nga namin kayo sa magiging date namin. Nag-book na lang kami ng Bolt na parang Grab dito mga mare para nga makapunta dun sa pupuntahan namin ngayon. Malapit lang naman siya mga mare, pero nitong umaga kasi nag-shopping ako kaya naman medyo masakit ang aking mga binti. Kaya naman ang sabi ni daddy mag-taxi na nga lang kami. Dito nga pala ang magiging date namin ng daddy mga mare sa may Bayoki Sky Hotel, kung saan ito yung pinakamataas na hotel building sa buong Bangkok, Thailand. At may pa-flowers pa nga ang daddy mga mare, na dito lang din namin nabili sa may hotel na. Kita ko na agad mga mare, kaya naman wala nang pa-surprise yan, kaya naman surprise na lang. Hindi talaga magpapapigil itong si daddy sa pagbili ng bulaklak tuwing Valentine's Day mga mare. At ngayon nga pati si Aizen ay nag-aabot na rin ng rosas. Mas masaya pala makatanggap ng bulaklak, lalo na kung hindi lang yung asawa mo yung nag-aabot sa'yo ngayon, pati na yung anak mong lalaki. Kaya sobrang swerte ko talaga sa asawa ko, nadagdagan pa nga ng anak. Sobrang thankful ko nga dahil dito nga niya ako dinala at napaka-special nga ng araw na to. At mas pinay-special pa nga ngayon mga mare dahil hindi na lang kaming dalawa ni daddy yung nagdi-date ngayon at may kasama na nga kaming bulinggit. Ito nga palang in-avail naming dalawa ni daddy mga mare, special Valentine's Day buffet nila dito sa hotel. Kaya naman medyo pricey siya compare sa dinner buffet talaga nila dito every night. At 2,599 Thai baht nga yung binayaran namin per pax mga mare, so nasa 5,000 all in all. Pero yung usual dinner buffet nila dito mga mare nasa 1,250 per pax nga lang, so half the price talaga, diba? Pero wala mga mare, biglaan lang din kasi etong naging desisyon naming dalawa ni daddy, kaya naman nag-walk-in lang kami at yun na lang yung naging available nila. Ayaw din naman kasi pumayag ditong si daddy na kumain na nga lang kami at mag-food trip sa night market nila dito sa may Platinum area. At dahil nga nag-walk-in lang kami dito mga mare, wala na nga silang available na window seat, kaya naman eto na lang yung naging seat namin. Mas maganda sana kung meron kaming view ng seat. Siya nga pala, naipakita ko na sa inyo yung mga pagkain nila kanina dito mga mare, at eto naman yung nasa steak menu nila at by order nga pala ito. Eto nga yung unang sinerve nila sa amin mga mare, half lobster to, tapos yung isang kasama niya hindi ko nga alam kung ano yan. Hindi ko nga rin mawari yung lasa nun mga mare, kaya hindi ko din nagustuhan. Eto sana yung naging view namin mga mare kung nag-book lang kami ng maaga. Ang kaso yun nga, taken na lahat ng window seat pagdating namin dito. Nasa 79th floor nga lang pala kami dito at ilang floor nga pala yung buffet nila. Ang kaso iba-iba yung rate at napuno na nga yung ibang mga buffet na in-offer nila. Anyway, for Aizen nga pala mga mare, pinag-order nga namin siya ng carbonara. Pero spaghetti talaga yung hinihingi niya mga mare. Ang kaso wala silang spaghetti dito. Buti na lang at kinain naman ni Aizen. At eto nga, kumuha nga ng isang platter ng seafood atong si daddy mga mare, at etong pinakamanghang na suka nila. Grabe, kahit sabihin nilang light lang yung spiciness ng sauce nila mga mare, grabe na talaga kaanghang. Yung anghang na napakahirap na ang sundan pagkasubo mo dahil talagang parang namamaga na nga yung bibig mo sa sobrang anghang. Nag-order nga rin pala ng sirloin steak itong si daddy mga mare. Tinikman na nga namin, and in fairness, masarap naman and malambot nga yung steak. Unlimited na yung steak nila dito at iba't ibang klaseng steak nga yung meron sila. At sa tingin ko, dito talaga kami makakabaho. Makailang ulit lang kami ng steak mga mare. Sa tingin ko, masusulit na nga namin yung binayad namin dito. Kumuha nga rin pala ng 3 klaseng dimsum itong si daddy mga mare, pati na nga rin ng iba't ibang klaseng karne. Tinigman ko nga yung parang skin mga mare. Hindi ko na matandaan kung turkey skin ba yun or Peking duck skin, pero hindi ko masyado nagustuhan yung texture kaya hindi ko na tinuloy. Nakita nga rin pala ni daddy na meron silang oyster dito mga mare, dahil alam niya na favorite ko nga yung aklan oyster dyan sa atin, pinanguhan niya nga ako ng 3 para I love you daw. Na-excite nga rin ako bigla mga mare dahil favorite ko talaga to, pero madalang lang makain dyan sa Pilipinas dahil nga medyo pricey. Yung unang tikim ko nga mga mare, nakain ko naman pero hindi ko talaga kayang lunukin dahil sobrang lansa. Baka sabihin nyo nga ako na malansa naman talaga yung oyster. Alam ko yun mga mare, at favorite ko nga yung lansa nito, yung aklan oyster sa Pilipinas, pero ito mga mare, hindi talaga. Hindi ko na nga pinilit yung pangatlong oyster mga mare, at magbubuo naman tayo dito sa pangalawang steak na in-order ni daddy. Nag-order nga rin pala siya ng prawn mga mare. Ito yung blue leg pork, dalawa nga yung in-order niya, itig-isa kami. Nag-order pa nga siya ng beef tam mga mare, at ganito nga yung itsura niya. Yung pangalawa at pangatlong steak mga mare, hindi ko masyado nagustuhan dahil para sa akin napakataba nga, nasusuya ako. Kaya naman nag-move on na nga ako sa dessert mga mare. Eto nga 3 yung kinuha ko. Una na nga dito mga mare, yung mango pudding na meron nga coconut milk. In fairness, napakasarap ng mango pudding nila mga mare, at nagustuhan nga rin itong ni daddy. At habang kumakain nga mga mare, dahil nga Valentine's special itong buffet nila ngayon dito, meron nga ng harana dito sa akin at lumapit pa talaga dito para makuhanan siya ng video. Sarawa.
Pagkatapos nga sa akin ay lumipat kay Daddy, akala nga niya binibidyohan din siya pero naka-video call lang etong si Daddy. Patapos na nga kaming kumain dyan mga mare at balak naman naming umakyat dun sa 81st floor dun sa observation deck nitong hotel. At habang naghihintay nga kami sa elevator mga mare, etong si Aizen nga ay may nakikipaglaro sa kanyang local na time. Natuwa naman kami kay Aizen mga mare dahil first time niya lang nakitang etong si ate pero nakikipag-interact talaga siya at nakikipaglaro. Anyway mga mare, nakarating na nga pala kami dito sa 81st floor kung saan dito rin yung observation deck nila. Hi! Hi! At bibong-bibo nga ang Aizen mga mare, pero pagdating dito ang sabi ko ay mag-picture nga kaming tatlo at ayan na naman siya at ayaw na naman makisama. Kinikiliti ko na nga siya mga mare, mapatawa ko lang at makukuha lang talaga kami ng magandang litrato pero wala talaga. Anyway, meron palang kasamang pa-picture yung in-avail namin buffet mga mare, kaya naman nagpa-picture muna kami dito at ang sabi nga nila ay maghintay daw kami ng at least 3 minutes bago nga ma-print yung picture namin. At eto na nga yung picture mga mare, oo wala dyan si Aizen kasi mas pinili niya mga likot na mga decorations nila doon bago makisama sa amin. Nakakahiya naman kung pilitin pa namin si Aizen na napakaraming ang mga taong nakapilat naghihintay. Pagbaba namin ng Bayuki Sky mga mare, eto na nga yung Pratunam Night Market at dahil nga nagpromise kami kay Aizen na ibibili namin siya ng yellow car, eto nga tinutupad namin. Pagkatapos namin mabilhan ng laruan etong si Aizen mga mare, naglakad na nga lang din kami papunta ng hotel nang makatipid-tipid naman kami, total malapit lang din naman ito sa hotel namin. Anyway, hanggang dito na lang muna ang vlog na to. Sana abangan nyo pa yung mga susunod na vlog namin mga mare. Yun lang muna. Bye!